hindi, bagamat hindi siya perfecto, ay napaka, sabihin na nating 99 siya, 99% siya sa akin. Kasi siya ang aking, magmula nang ang papa niya ay umalis, siya ang aking katuwang sa pagpapalaki ng kanyang mga kapatid. At saka wala siyang no, lahat yes sa kanya. Sa lahat ng aking problema, siya ang aking katuwang. At hindi ko din makakalimutan na parang siya ang, si Francis ang nagtulak sa akin para ako maging taong simbahan. Kasi maliit pa lang siya, sa Krista na, pinupuntahan ko siya palagi sa simbahan, sinecheck ko kung anong mga ginagawa niya. At sa pagtagal ng pagsiserve sa simbahan, parang kinausap niya ako naman, bakit ayaw mong mag-serve din? Para yung pagpunta mo naman sa simbahan, merong ang iyong sariling dahilan. Kaya masasabi ko rin na siya ang naging dahilan, siya ang naging daan para ako maging taong simbahan. At sa dahilang yun, malaki ang pinagbago ko rin sa aking sarili. Hindi man ako naging perfecto, maraming nabawa sa aking sarili na kapakipakinabang din siguro sa Panginoon. Yung siguro ang aking masasabi. Basta't si Francis ay napakabait para sa akin at sa kanyang mga kapatid, pare na rin sa mga kaibigan. At hindi ko rin makakalimutan na kaya rin ako nagkaroon ng maraming kaibigan sa simbahan dahil niya. Kasi pag nakikilala ako ng simbahan, sasabihin nila, yan ba ang mama ni Francis? Sa makatwid, si Francis ang kilala. Hello, Dong. Kumusta? Ah, ang masasabi ko kay Francis ay ganito. Isa siya sa pinakamabait kong anak. Masunurin. Wala kang maririnig sa kanya. At natutuwa naman ako dahil isa ka sa nagpapatupad ng aking pangarap. Kasi ang pangarap ko noon na sana ang mga anak ko ay maging matagumpay sa kanilang sarili at ikaw lang nag-umpisa. Kahit na sa loob ng 31 years, sa maraming taon na wala ako sa tabi ninyo, at ako'y natutuwa dahil lumaki kayong may takot sa Diyos, mabait, at mapagmahal sa mga kapatid at sa magulang. Isa pa, natutuwa ako dahil doon sa pangarap ko na hindi ko natupad at ikaw ang gumanap. At kahit na hindi mo ko sunada yung kursong engineering, ay napilit kitang kuhanin yon dahil yan yung mga pangarap kong hindi ko natupad dahil siyempre sa kahirapan, hindi kaya ng magulang ko. Kaya ang pangarap ko sana maging sa mga anak ko na lang. At natatandaan ko noong nasa Qatar ako at nung magkausap tayo sa telepono at sinabi mo sa akin na napakahirap papa pero hindi ako nawalan ng pag-asa at sinabi ko sa'yo na sige anak, kayang-kaya mo yan. At kung halimbawa na hindi mo naintindihan yung ini-explain ng professor, huwag kang mahiyang magtanong sa kaklase mo or yung professor mo mismo ka magtanong.
kahit na hindi nalilinya yung trabaho mo o sa profession mo, pero isang malaking factor din yun na ikaw ay nakatapos ng ganong klaseng kurso. At siguro isa na rin yun na isang dahilan na abot mo yung naabot mo ngayon.